Sa tagtuyot, ang tubig ay mahal tulad ng ginto. Ang malinis na tubig ay para sa akin at kaya Uzu. Hindi ka karapat-dapat. Patay na ang tatay mo. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Trabaho lang ang para sa iyo. Kamatayan lang ni Itay. Isinakamay na niya ang ari-arian. Sa panahon ng tagtuyot, pinipilit akong magtrabaho ng husto, ginagawang alipin. Masama. Bumaba na ang mga lobo mula sa itim na hangin bundok. Bata, lumapit ka at magmaneho ng kariton. Gusto mo bang mamatay dito? Bata, ang malaking bahay at ari-arian na iniwan ng tatay mo ay para sa aking anak na lalaki. Ako, ang mataas na general ng bansa, kahit na lumpo, hindi ko kayang panoorin na lamunin ng lobo ang isang inosenteng dalaga. Huwag mo silang saktan! Umalis ka! Sino ba talaga itong dalaga? Paano niya alam na ang lobo hari ay may tinik sa leeg at kaya niyang utusan ang mga lobo? Kuya, salamat sa pagligtas sa akin kahit nasa panganib. Wala na akong kamag-anak. Kung hindi ka naman tutol, simula ngayon ako na ang kapatid mong babae at aalagaan kita. Ang pakiramdam ko sa kanya ay parang siling-air na kapatid. Hoy, munting babae, hinanap talaga kita. Tumakbo sa baryo at nagtago sa pipi na ito. Hindi kita kilala. Ako ang asawa mo. Ibinenta ka ng nanay mo sa akin bilang asawa. 2 araw na ang nakaraan. Kinuha ko na ang pera. Ngayon hindi ko siya mahanap. Kaya ako na mismo ang susundo sa iyo. Ano, ang piping lalaki ay gustong maging bayani at iligtas ang dalaga? Sino ba sa baryo ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang pilay na putol ang braso? Guro Lu, nilason mo ang aking boses. Pinutol ang aking kanang braso. Ngayon, ilang hamak na mga tulisan. Boss, iyon ang pipi na walang silbi. Ang lakas niya. Boss, paano kung hindi natin siya matalo? Umalis. At least, ang buong baryo ang pinagkukunan ng tubig at pagkain ay nasa akin. Sa sobrang init na ito, kung hindi uminom ng tubig ay mamamatay. Sa panahong iyon, sila ay lalabas na umiiyak at magmamakaawa sa akin. Si Sun Biao na walang pusong mang-aapi ay hinarangan ang tanging pinagkukunan ng tubig at lugar ng paghahanap ng halamang gamot sa paligid. Lahat. Kuya, huwag kang pumunta. Marami si Sun Biao. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Ang problema sa tubig ng baryo. May solusyon ako. Kuya, sumunod ka sa kanila. Kuya, tingnan mo. Narito ang nakapagpapagaling na mistikong bukal at prutas. Binibining Lingsi. Mula nang si Sun Biao na mapang-api kasama ang kanyang mga tao ay hinarangan ang tanging aktibong balon sa baryo. Pinilit ang lahat na gamitin ang ipon para sa libing para bumili ng mamahaling tubig. Kaming mahihirap na tao, hindi man lang makainom ng malinis na tubig at marami ang nagkasakit. Lan, tama. Ang tubig at prutas na ito ay para bang gamot na kaloob ng Diyos. Iniligtas mo kami, ang buhay ng buong baryo. Tito, tumayo ka. Si Sun Biao ay maraming kasamaan. Ang mistikong bukal sa likod ng bundok ay talagang biyaya ng langit para sa lahat. Mula ngayon, hindi na kailangan ng mga kababayan magbabanta sa kanya. Ikaw na maliit na sinta, naglakas loob kang lihim sa akin na angkinin ng mistikong bukal sa likod ng bundok. Kuya, para sa ganyang walang kwentang tao, hindi na kailangang dumihan mo ang iyong kamay. Saklolo! Ha. Ipakita ko sa inyo ang kayabangan. Ngayon ay unahin kitang ipadala sa langit. Kuya, anong nangyari sa'yo? Gising ka, huwag mo akong takutin. Ang itim na guhit na ito ay may masamang aura. Ito ay lason mula sa kanluraning rehiyon. Hindi, ang retiradong sikat na doktor na si Dr. Sun ay maraming kaalaman. Kailangan kong agad tawagin siya upang iligtas ang buhay. Ang napakalakas na natitirang enerhiya kasama ang naputol na kanang braso. Siya pala ang dating nagpapanginig sa mundo tagapagtanggol na Diyos ng digmaan na si Xiao Han. Paano siya napunta sa ganyang kalagayang halos walang buhay? Xiao Han, Ang lason mula sa kanluran sa kanyang katawan ay tuluyang nagpasiklab ng mga lumang sugat
walang lunas, ang ordinaryong gamot. Tanging ang nasa talampas ng likod ng bundok Red Flame Bloodvine ang makapagligtas sa kanya. Ngunit doon ay puno ng libu-libong makamandag na ahas. Ang pumunta ay kamatayan. Wala na akong pakialam. Basta mailigtas si Kuya Han. Kahit impyerno ay lalaban ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Hinihintay ako ni Kuya. Gumastos si Ginoong Son ng malaki para sa buhay nyo. Batang babae, sana sa susunod mong buhay ay maging maswerte ka. Makapag-utos ka ng ilang insekto. Ano naman, hindi ka ba dinurog ng mga bato? At ginawang lugaw? Makipagsabayan ka sa akin. Pwe. General, ang braso at boses ninyo ay gumaling na. Isang himala. Ling-er, ibinuwis mo ang buhay mo para sa akin. Itong buhay, ingatan ko para sa iyo, kuya mo. Naku! Pilit na ginamit ang dugo ng Beast King. Bumalik ang epekto. Ang malamig na lason ay pumasok sa puso. Ang mga ugat niya ay nanigas na. Wala na siyang 3 araw ang itatagal. 3 araw. Paano ko maililigtas si Ling Shi? Walang kwenta ang karaniwang herbal, tanging sa ilalim ng kabisera. Ang huling yaman ng itim na merkado. Siyam na pag-ikot na apoy na lotus ay kayang sugpuin ang matinding lamig na lason. Pero sa kabisera ngayon, may nagaganap na lihim na gulo. Ang mga taong nagtangka sa buhay mo noon ay naroon lahat. Pumunta doon para humingi ng gamot. Pero sobrang delikado, 9 na kamatayan, 1 buhay. Huwag mong sabihing 9 na kamatayan, 1 buhay. Kahit 10 kamatayan, walang buhay. Ang kabisera. Ako, si Xiao Han, ay tiyak na babalik. Ginoong may-ari, nasaan ang siyam na pag-ikot na apoy na lotus? Magbabayad ako ng dobleng presyo. Huwag mo na isipin. Ang huling yaman, ang siyam na pag-ikot na apoy na lotes. Kakakuha lang ng nasa itaas na pribadong kwarto na binili ng mahalagang panauhin mula sa kabisera at dinala para paglaruan. TSK, ang itsura mong mahirap. Saan pera ka bibili? Nakakita ako ng multo. Ang lumpong ito ay hindi nasaktan at gumaling pa ang kanyang mga braso. Wala na. Kung hahayaan ang lumpong ito na makabawi at maghiganti, mabubuhay pa kaya ako? Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ginoo, iyon ang maliit na bruha. Narinig ko mismo kanina na nagtatanong sila tungkol sa iyong kinaroroonan. Siya ang gumamit ng mahika para pasiglahin ang iyong mabangis na hayop. Ginoo, kanina lang, napansin ng aming mga tao na ang dalawang ito ay palaging nagtatanong. Siyam na paglikong apoy na lotes. Nag-aalala ang mga tauhan kung gusto nilang agawin ang iyong mahalagang bagay. Mga has kayong agawin ang gamit ng Ginoo, mga tao, dalhin ang 2 walang takot sa kamatayan, mga mumunting sinta. Putulin ninyo at ipakain sa mga aso. Maliit na sinta. Ang tapang ninyong gumamit ng salamangka. Kontrolin ang aking mabangis na hayop. Pinahiya ako sa harap ng lahat. Gusto ninyo ang 9 na paglikong apoy na lotus. Panaginip lang, mga tao. Putulin ninyo sila hanggang maging giniling na karne. Kahit na ang maliit na bruhang ito, marunong ng anumang salamangka. Madaling iwasan ang lantarang pag-atake, ngunit mahirap iwasan ang palihim na pana. Ngayong gabi, kayong 2 ay mamamatay dito sa akin. Mamamatay kayo! Noon, gusto ko lang magtago at magpigil. Pero ang hindi ninyo dapat ginawa ay saktan siya. Ginoo, maawa kayo, ako ay bulag, hindi nakakita. Ang apoy na lotus ay sa inyo na. Ang negosyo sa itim na pamilihan ay hindi ko na rin kailangan. Hinihiling ko, Ginoo, napakawalan ninyo ako at hayaan ang aking mababang buhay. Kuya Han,
Ikaw nga si Kuya Han? Linger, ako ito. Akala ko sa buong buhay ko hindi na kita makikita. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Lumabas kayo sa bahay na iyan. Luhod kayo. Bigyan ng paggalang si Ginoong Flying Fox. Lumpong patay, kahit gaano ka kalakas, wala ring mangyayari. Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Ang lumpong ito, malakas ba talaga? Parang kung magpapatuloy ito, hindi rin matatalo ng pangalawang pinuno. Dapat akong pumunta sa pangunahing pinuno para humingi ng tulong. Ang estilo ng espada na ito, ang mukhang ito. General, buhay ka pa. General, noong araw, may malagim na pangyayari sa kabisera. Ang mga kasamahan ay binansagang mga rebelde. Para sa hukbong Xiao, mag-iwan ng isang binhi. Nagtago na lang kami at nagpalit ng pangalan. Han, dati pinoprotektahan mo ako ng lubos. Ngayon, sa syura na landas. Sasama ako sa iyo, Han, at haharapin natin ang syura na ito. Pinuno, pumunta ka at iligtas ang mga kasamahan. Sa klinika ay may isang magandang nilalang na marunong ng salamangka, hindi alam kung saan, nakakuha ng peke, na nagsasabing siya ang general ng hukbong Xiao. Sila ay nagtulungan at pinatay ang aming mga kasamahan sa kampo ng mga mersenaryo. Kalokohan ako, ang pinuno ng Xiao Army ay hindi maaaring gayahin ng mga duwag na ito. Iutos ko ito. Ipunin ng 300 matatapang na sundalo, wasakin ang klinika. At ang peke na iyon gawing giniling na karne. Patay! Pinuno, tumigil ka. Tunay siya. Pinuno, huwag mo siyang paniwalaan. Si Fei Hu ay na-brainwash ng masamang babae. Magpana, patayin ang impostor. Traidor na nagtaksil sa Panginoon, sabay silang patayin. Pana. Si Pojo na matigas ang ulo. Mainitin pa rin ang ulo. Sige, ngayon ay papagisingin kita. Ang grip na ito, General. Kayo nga. Maligayang pagbabalik, dakilang General. General, patawarin mo ako. Hindi ko nakilala ang tunay. Ako ay naging hangal sandali at nabulag ng kasakiman. Pakitrato mo ako na parang walang halaga. Pakawalan mo na. Ikaw na halos pumatay sa General, papatayin kita ngayon. Sun Biao. Sandali. Hayaan siyang mamatay ng mabilis. Masyadong magaan para sa kanya. Ang pildoras na ito ng uod na kumakain ng puso ay gawa sa kamandag ng 100 ahas. Kung wala ang antidote ko, pagkatapos ng 7 araw, kakainin ng mga uod ang puso mo. Dadaloy ang dugo sa iyong mga butas. Hindi ka makakaligtas. Hindi ka ring mamamatay. Wag. Iiwan ko ang buhay mong parang aso. Pumunta ka agad sa mansyon ng punong ministro sa kabisera. Ha? Sabihin mo sa taong nag-set up sa pagkawasak ng hukbo ng Xiao, si punong ministro Lu na si Xiao Han ay may kumpletong mga braso. Sabihin mong maglinis siya ng leeg. Hintayin niya akong maningil ng utang. Umalis, punong ministro Lu. Noon ay sinira mo ang aking hukbo ng Xiao. Pinatay ang buong pamilya at pinahina ang aking mga braso. Ngayon, bibigyan kita ng isang malaking regalo. Ano? Sa eskinita sa labas ng lungsod, may nakita kang tao? Sagot, punong ministro. Si Xiao Han, ang general ng hukbo ng Xiao. Hindi lang siya namatay, maging ang kanyang baldado ng mga braso ay ganap na gumaling at nakakapagsalita pa siya. Pinutol niya ang aking tainga at pinilit akong dalhin ang liham na dugo ng mga kasalanan. Sabihin mo muli sa matanda. Imposible. Noong araw, ang basong iyon ng lason ay pinanood ko siyang lunukin. Paano siya nakarecover sa kanyang rurok na kapangyarihan?
Punong ministro, kasalanan ng kanyang kasama, isang maliit na bruha. Ang bruhang iyon ay may napakapangit na sining ng pagkontrol ng mga hayop. Ano? Pagpapatawag ng mga kuwago? Ang sining ng pagkontrol ng mga hayop? Totoo yan, ako mismo ang nakakita. Punong ministro, ang babaeng iyon ay talagang isang halimaw. Maging ang mga makamandag na insekto sa ilalim at mababangis na pusa ay sumusunod sa kanya. Ang dugo ng hari ng lahat ng hayop, ang mitolohiyang kapangyarihan, ay totoo pala. Magaling, tao. Dalhin sa kulungan sa ilalim ng lupa at pahirapan. Sa kanyang utak tungkol sa babaeng iyon at kay Xiao Han, sipsipin lahat ng impormasyon ng walang kulang. Tawagin si Lufu, lumapit siya sa akin. Ano po ang utos, Taishi? Lufu, dalhin ang pinakamahuhusay na mga mandirigmang Shwedizi. Pumunta sa labas ng lungsod. Yung batang babae na kayang utusan ang lahat ng hayop, dalhin siya sa akin ng buhay. At si Xiao Han, ang natitirang kaaway, patayin na lang siya. General, ang Anhe Coliseum sa silangan ng lungsod ay sobrang lugi kamakailan. Halos kalahati ng mababangis na hayop ang namatay. Walang bagong supply. Ang may-ari ay nag-aalala. Tumatalon na. Ito ang impormasyon ng kabisera. Ang pinakamakapal na lugar. Umanap ng paraan para makuha ito. Paano ang Maharlika? Nasa VIP seats ng ikalawang palapag ng Coliseum. Noong nakaraan, sa black market, natakot siya sa inyo. Ngayon, kailangan niya ng tao para sumuporta. Sabihin mo kay Po Jun na huwag magmadaling pumasok ang mga kapatid sa lungsod. Sa gabi, pumunta ng paisa-isang grupo sa mga slums. Huwag magdala ng nakakatakot na aura. Makaabala sa mga aso ng imperial na palasyo. Dakilang general, pumunta kayo rito, isang karangalan. Ito ay biyaya para sa akin. Ang may-ari ng Coliseum ay nag-aalala dahil walang hayop. Sinabi ko sa kanya na may paraan kayo. Mahal na Kwan, hindi na kaya ang negosyong ito. Ang mga mababangis na hayop mula sa kanluran ay sobrang mahal. Lahat sila ay namatay. Kung makakahanap ako para sa iyo ng walang katapusang mababangis na hayop at garantisado na sila ay lalaban ng napakabangis sa bawat laban, ngunit hindi kailanman papatayin? Paano iyon posible? Kapag nagiinit ang hayop, hindi titigil hanggang mamatay ang isa. Kung sinabi ng kapatid kong babae na kaya, ang pamamahala ng Coliseum na ito simula ngayon, sa amin na, ang kita ay hatiin sa iyo ng 30%. Kailangan mo lang maging pipi na tindero sa harapan. Ang Anhe Coliseum na ito ay tiyak nakikita ng malaki araw-araw. Ako ay handang sumunod sa inyong dalawa bilang Panginoon. Ang underground na operasyon ng Anhe Coliseum ay ganap ng matatag. Mula ngayon, ito ang pinakatago naming lugar sa kabisera. Pinaka-nakamamatay na network ng impormasyon. Oras na para kumain ng duguan na karne. Sa gabi, sa lugar na ito na puno ng kaguluhan, mayroon bang malaking isda na nahuli? Yung mataba sa baba na mukhang mabagsik, siya ang namamahala sa supply ng militar sa Ministry of War. Wu Shilang. Sinong hayop pa ang gustong mamatay? Ang pitaka ko ay hindi pa puno. Wu Shilang? Noong panahong iyon, siya ang nakatulong kay Grand Tutor Lu na kinumpiska ng walang pahintulot ang supply ng pagkain ng hukbo ni Xiao. Kuya Han, pupuntahan ko at sisiyasatin ang asong iyan. Tingnan natin kung ano ang nasa likod ng kanyang amo, gaano karami ang itinago na mga kasuklam-suklam na hindi dapat malaman. Sa alaala ng demonyong asong iyon ay may malaking bagay. Itong matabang Wu, sa kanyang sariling pinakaloob ng bilangguan sa tubig, nagtago ng isang lubhang lihim na itim na aklat ng accounts iyan, ay tiyak na ang susi sa trahedya noong taon sa lambak ng bumabagsak na agila, ang pambungad sa Massacre. General, lahat ay naimbestigahan na itong Konsehal Wu ng Kagawaran ng Digmaan ay ang pinuno ng logistik noon. 3 taon na ang nakalipas na namamahala sa mga pangangailangan ng hukbo sa Hilagang Hangganan. Nakumpirma ng mga kapatid na lalaki na sa nakaraang 3 taon sa labas ng kabisera ay mabagsik na nakakuha ng 300 ektarya, tiyak na isa siyang napakataba at napakalaking tiwali. Ang tiwaling opisyal ay laging may talaan. Siya ay nagsumikap na itinago sa bilangguan sa tubig ng kanyang mansyon ang itim na aklat na iyon. Tiyak na siluhong ang pagtataksil at pagbebenta ng bansa ang matibay na ebidensya ng pagnanakaw ng pondo ng hukbo. Dahil alam na nasa bilangguan sa tubig ang aklat, gusto mo bang ipagawa kay Flying Fox na isama ang pinakamagagaling na kapatid mula sa Dark River ngayong gabi ay pumasok ng palihim at kunin ng sapilitan? Ang sapilitang pagpasok ay tiyak na hindi gagana.
Si Fat Wu ay likas na tuso at mapaghinala. Sa paligid ng bilangguan sa tubig ay tiyak na maraming mandirigmang handang mamatay. Maraming mga bitag. Kapag ang sapilitang pag-atake ay nagising sa kanya, siya ay magiging desperado at susunugin ang aklat sa isang iglap. Ang 30,000 kaluluwa ng hukbong Xiao ay talagang walang makakapagpatunay na patay na. Dahil hindi natin ito dapat nakawin ng sapilitan kaya pilitin natin siyang kusa itong ibigay. Kusa itong ibigay. Paano iyon ibibigay? Ang Nightbat ay takot sa tubig hindi makapasok sa bilangguan sa tubig. Ngunit, ang mga nasa ilalim ng lupa na madilim na lugar ng kabisera, ang mga mababangis na pusa, ay kaya. Magbibigay ako ng utos. Hahayaan ang mga mutated na matatandang pusa sa ilalim ng lupa na sumusunod sa madilim na ilog upang pumasok ng palihim sa bahay ni Wu at ang depensa ng kanyang bilangguan sa tubig ay kagatin hanggang sirain. Basta't maramdaman niya na ang pinakaligtas na bilangguan sa tubig sa mundo ay hindi naligtas tiyak, na sa pagkalito ay walang mapili dadalhin ang aklat, at sa gabi ay ililipat ang nakamamatay na ebidensyang ito. Ang plano mo, Linger, ay napakagaling. Si Luhong mismo ay mas mapaghinala. Kapag si Konsehal Wu ay lumabag sa patakaran at lumabas sa gabi, dala ang aklat. Ang mga lihim na guwardiya ni Grandmaster Lu ay tiyak na parang naamoy, parang mga pating na naaamoy ang dugo ay mabagsik na susugod upang patayin at takpan ang bibig. Flying Fox. Agad na tipunin ang mga kapatid sa daan mula bahay ni Wu patungo sa bahay ng Grandmaster na daang-daanan maglatag ng lambat na sumasakop sa langit at lupa para sa isang tiyak na pagpatay. Opo. Ngayong gabi, huhulihin ko sila ng may ebidensya. Panoorin silang mag-away na parang aso. Itinago ni Wu Pangzi ang ledger sa water prison. Tiyak na hindi siya mapakali sa pagkain at pagtulog. General, ngayong gabi, magdadala ako ng ilang bihasang kasamahan upang kunin ito sa water prison. Hindi na kailangan. Kapag nasulok ang aso, tatalon ito sa pader. Mas mabuting ilabas ang ahas sa butas. Ikalat ang balita. Sabihin na may nagsumite ng lihim na memorial sa korte ng pagtatanong. Inaakusahan ng Vice Minister ng Treasury na inilaan ng pondong pangmilitar mula 3 taon na ang nakalipas. Narinig mo na ba? Si Wu Pangzi mula sa Treasury ay malapit ng mapahamak. Ano ang ibig mong sabihin? Yung pondong pangmilitar 3 taon na ang nakalipas ay hindi talaga naharang. Lahat ay napunta sa kanyang bulsa. Pinabantayan na siya ng korte ng pagtatanong. Sabi pa nga, pati ang ledger sa kanyang water prison ay alam na nila. Ngayong gabi ay sasalakayin na ang kanyang bahay. Ito'y kasalaan ng may parusang pagpapatay sa buong angkan. Paano nalaman ng korte ng pagtatanong ang tungkol sa water prison? Tapos na. Hindi dapat manatili rito ang ledger. Kahit si Xiao Ke ay nagrebelde, hindi na ako maaring manatili rito. Kailangan kong pumunta kay Grand Tutor. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Kapitan Lu, may sasalakay sa aking bahay. Hindi ko na kayang ingatan ang ledger na ito. Dalhin mo ako agad kay Grand Tutor. Iniutos sa akin ni Grand Tutor na sabihin sa iyo, ang patay lamang ang pinakamahusay na nag-iingat ng lihim. Pagkatapos ng tagumpay, ang mga Shadow Guard, kapag namatay ang liebre, lutuin ang aso, lahat ay lihim na papatayin. Xiao Ke, napakalupit mo. Matandang walang kwenta. Kalahati ng buhay ko, pumatay at nagsunog ako para sa iyo. At gusto mo akong isakripisyo ang aking mga kapatid. Kuya Han, nakagat na ng isda ang Pain, ang aso ni Grand Tutor Lu. Hindi lang nakagat ang sarili niyang kasamahan, kundi dinala rin ang nakamamatay na ledger, pabalik sa kanyang sariling villa, at itinago. Talagang duwag na Shadow Guard. General, hayaan akong magdala ng mga kapatid upang wasakin ang villa na iyon at bawiin ang ledger. Wag. Si Lufu ay naging pinuno ng Shadow Guard. Tiyak na ang kanyang villa ay puno ng nakamamatay na mga bitag. Kung sa pilitan nating kukunin, mapapansin tayo. Walang buhay na tao ang makakapasok sa isang villa na puno ng mga bitag. Ngunit ang maliliit na ito na walang butas na hindi pinapasok ay kaya. Bilang nangungunang Shadow Guard, si Lufu ay lubhang mapagbantay. Kailangan nating maghintay na umalis siya ng bahay.
deployment map ng Changsheng Battalion noong panahong iyon, at pati na rin si Xiao Ke'er na nakipagsabwatan sa mga general ng kalaban upang sadyang putulin ang ating supply lines. Isang lihim na sulat. Ang pagkawalang saysay ng 30,000 tapat na mandirigma ng pamilya Xiao ngayon ay mayroon ng konkretong ebidensya. Matandang bandido Lu, noong mga araw na iyon, ginamit mo ang ledger na ito upang makipagkalakalan sa kalaban at ipagkanulo ang bansa na naging dahilan ng pagkamatay ng aking mga kapatid sa labanan. Ngayon, nasa kamay ko na ang ebidensya. Gagawin kong duguan ang buong sambahayan ng iyong Grand Tutor. Utang na dugo, babayaran ng dugo. General, 3 taon na ang nakalipas. Ang 30,000 tapat na kaluluwa ng aking Changsheng Camp ay nakipaglaban ng patayan sa Luoying Valley. Ang hinintay ay hindi mga reinforcements, kundi ang magaan na isang salita. Kuya Han, ang utang dugo ay dapat bayaran ng dugo. Samahan kita, Ling Er. Ang bawat ladrilyo ng Talsi Mansion ay tatapakan nating maging alikabok. Mabuti. Ang utang dugong ito ipapabayad ko sa kanya, Grand Tutor Lu, pati ang kanyang siyam na salinlahi. Tiyak ang ebidensya po, Jun. Ipaalam sa mga kapatid sa labas ng lungsod, handa nang magtipon anumang oras. General, sa pamamagitan nito matibay na ebidensya ng pagtataksil, pwede na ba tayong direktang makipag-ugnayan kay Inspector Zhou at pumunta sa palasyo upang magsampa ng reklamo sa Emperor upang si Grand Tutor Lu ay parusahan ng libong hiwa? Huwag magmadali. Si Grand Tutor Lu ay may kapangyarihan sa buong palasyo at lipunan. Kahit ang Imperial Guard ay pinasok na niya kung bigla tayong pupunta sa palasyo kapag siya ay nagdesperado. Tiyak na isasama niya ang Emperor sa kamatayan. Kailangan nating lumaban. Kailangan nating sirain ang kanyang mga alas lahat, isang suntok, patay. Una, bantayan si Lu Fu. Nakita niya ang utos, hindi lang niya sinunog, kundi itinago pa. Ito ay nagpapakita na. Ang pinakamabangis na asong tagapagbantay ng Talsi Mansion ay nagkaroon na ng paghihimagsik. Kuya Han, bumalik na si Lu Fu sa villa. Nakita niyang walang laman ang lihim na lagayan. Ngayon ay nababaliw na siya. Imposible. Itong bakal na kandado. Kahit ang aking mahal na espada ay hindi ito mabuksan. Sino ang gumawa nito? Imposibleng si Grand Tutor Lu. Kung nalaman niya, katatapos ko lang mamatay sa mansyon. Sino iyon? Sino ang may kakayahang tahimik na matunaw ang bakal na kandado? Ang luha ng Colosseum. Kayo. Ang reyna ng lahat ng hayop ng Dark River Coliseum. Xiao Han, ikaw ang bumalik, tama? Ikaw lang ang makakapagpabagsak kay Grand Tutor Lu. Ang pinuno ng Dark Guard ay dumating. Ang aking Colosseum ay talagang pinarangalan. Huwag kang magpanggap. Alam kong nasa iyo ang ledger. Bakit nababaliw ang hayop na ito? Hindi ito nababaliw. Iniisip lang nitong pamilyar ka. Sabi nito sa iyong katawan, may mabigat na amoy ng dugo. Nakita ka nito sa water dungeon ni Wu Pangzi. Nakita ka. Sabi rin nito na isang saksak lang sa lalamunan. Pinatay ang kanyang amo. Sa iyong espadang ito, puno ng dugo ng iyong sariling mga tao. Commander Lu, ginamit na kasangkapan ng iba at ang lasa ng pagpapatay sa iyo. Masarap ba? Ibalik mo ang ledger. Magpapanggap akong hindi ako pumunta ngayon. Kung hindi, kapag dumating ang blood droplets ng mansyon ng Grand Tutor, ang iyong Colosseum ay magiging walang buhay. Xiao Han? Lu Fu, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay ngayon. Bumalik ka at sabihin kay Grand Tutor Lu, pupunta ako para kunin ang kanyang asong buhay. Umalis ka na. Kuya Han, umalis na lang siya ng ganyan? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Grand Tutor? Hindi siya maglalakas na magsalita. Ngayon hindi lang siya takot kay Grand Tutor Lu. Mas takot siya sa akin. Gagawin ko siyang asong ito ng mansyon ng Grand Tutor, ang pinakamabangis na aso. Sa kawalan ng pag-asa, kakagatin ng kanyang Panginoon. Dumating na si Lu Fu, ang buhay niyang pinuno ng lihim na tanod
Ngayon ay nasa kamay ko. General, gusto mo bang magpadala ako ng ilang kapatid? Araw-gabi siyang bantayan? Hindi na kailangan dahil naglakas loob siyang sumubok. Ibig sabihin, may paghihimagsik na sa kanyang puso, pero timbang-timbang pa niya ang kalamangan at kapahamakan. Ang mga ganitong tao, kapag masyadong pinilit, lalo lang masisira ang bagay. Paano siya gagamitin? Hayaang maghinala siya sa dilim, mas mabuti pang siya ang kumilos, ilantad sa liwanag ang lihim ng bahay ng Taishi. Ipakalat ang balita, sabihin na ang arena ay magkakaroon ng piyesta ng libong hayop. Kaya nitong pagalingin at suriin ang lahat ng kakaibang hayop. Narinig mo na ba? Yung arena ng ilalim ng lupa, sa silangan ng lungsod, nagpalit na ng bagong may-ari. Yung may-ari ay may kapatid na babae, parang diyosa na bumaba sa lupa. Ikaw naman, hindi mo alam, hindi lang sa pakikipaglaban sa hayop, mas magaling pa siyang magpagamot ng hayop. Sabi nila may piyesta ng libong hayop. Maging ang kanaryo sa palasyo ay napagaling na. Ganoon kagaling? Yung asong mangangaso ko na may sakit, may pag-asa na. Subukan mo, malalaman mo, maging ang veterinaryo ng Imperial Hospital ay hindi makahabol. Sabi nila itong munting Diyosa, maging ang pinuno ng lihim na tanod ng bahay ng Taishi, ay sumuko na sa kanya. Nasa tamang lugar tayo. Oo nga, ang snow fox ng aking ginang, 3 araw nang hindi kumakain, nakakabahala. Kuya Han, ang mga maharlika ngayon, ang daming espiya sa bahay. Sa mas malabo na tubig, mas madaling lumitaw ang isda. Bakit ka pumasok dito? Siyempre, manood ng drama. Si Taishi Lu ay maraming kaaway, may mga taong gustong gamitin ang ating kamay upang siyasatin ang kanyang lihim. Katie wala, narito na tayo. Oo, tandaan mo, huwag na huwag ipagkanulo ang pagkatao ng amo. Ito ang huling pag-iimbestiga ng amo kay Taishi na magnanakaw. Ang huling pagsisikap. Ginoong Katiwala, ang iyong mahiwagang ibon ay walang sakit. Walang sakit. Bakit 2 araw na itong mahina at walang gana? Hindi man lang kumain ng karne. Sabi nito, madalas daw itong nakakakita ng mga napakapanganib na mamamatay tao na nag-iikot sa paligid ng inyong bahay. Natakot siya, kaya't hindi siya nagsalita. Bumalik ka at sabihin sa inyong pamilya, Gong Sensor Joe. Gusto niyang imbestigahan si Grand Tutor Lu. Ngunit ang espada ni Grand Tutor Lu ay nakalagay na sa leeg niya. Ginoo, nagkakamali kayo ng tao. Ang amo ko ay isang ordinaryong mangangalakal lamang. Huwag na kayong magkunwari. Sabi niya hindi ito takot kundi lason. Lason? Paano nangyari? Ang pagkain ng amo ko at ang pagkain ng ibon, aking personal na inaasikaso. Sabi niya may naglagay sa kanyang pagkain at inumin ng walang kulay at amoy na bagay. Sino? Sino ang may lakas ng loob? Naalala niya ang kamay ng taong iyon. Tuwing dumarating ang taong iyon para magbuhos ng tubig, sa kanang hinlalaki, laging may suot na isang napakakinang na gintong singsing na may dragon. Hindi, ang ibon ng amo. Ito ay isang daluyan lamang ng lason. Ang tunay na target ay ang may-ari na araw-araw nakakasalamuhan nito. Iwasan ang atensyon. Sila ay nakatarget sa amo. Kapag tuluyang lumabas ang laso na ito, may 2 oras pa. Maghanap agad ng ihi ng batang lalaki na may pinakamalakas na yang energy at ang pinakamalakas na alak na Xiao Dao Zi. Pipilitin kong ilabas ang lason. Iyan ang pinuno ng Imperial Guard, ang sagisag na ipinagkaloob ng emperador. Si Lu Hong ay may napakahaba ng kamay. Talagang nakapagtanim na siya ng espiya sa Imperial Guard. Kuya Han, si Sensor Joe ay ang pinuno ng mga matapat na opisyal na natitira sa korte at siya ang tanging naglakas loob na magsalita para sa hukbo ng pamilya Xiao. Kung siya ay malason hanggang mamatay, si Grand Tutor Lu ay talagang hahawak sa buong pamahalaan. Hindi natin ito pwedeng balewalain. Nabuhay! Ang mahiwagang ibon ay nabuhay. May pag-asa na ang amo ko. Ang ibon na ito ay hindi mamamatay. Ngunit ang iyong amo, kung makakasalamuha muli ang taong may suot na gintong singsing na dragon, kahit ang mga Diyos ay hindi na makakatulong. Nakita ko na ang taong iyon. 2 araw ang nakalipas. Siya ay ang Imperial Guard Commander na si Zhao Wu, nakadamit sibilyan. Dumating sa mansyon para bumisita sa amo at personal na nag-alok ng tsaa sa amo.
Kaya siya pala ang ipinadala ni Grand Tutor Lu na mamamatay tao. Bumalik ka at sabihin kay Jijo, ngayong gabi, sa oras ng aso, 7:09 PM, ako mismo ay pupunta sa mansyon ng Joe para tuluyan ng tanggalin ang laso na ito. Sino ka ba talaga? Xiao Han ng hukbo ng pamilya Xiao. General Xiao, ang aking buhay at ang buong sambahayan ko ay utang sa iyo at sa babaeng ito. Masyado naman, Ginoong Joe. Inimbestigahan mo si Liu Kei para sa bayan. Iniligtas kita para ipaghiganti ang aking hukbong Xiao. Ginoong Joe, tingnan mo ito. Ito ang matibay na ebidensya na si Liu Kei ay nagtaksil ang mapa ng depensa ng kampo, Changsheng. Siya mismo ang nag-leak nito sa kalaban. Sa pamamagitan nito, mapaparusahan natin siya ng tuluyan, General Xiao. Saan mo nakuha ang aklat na ito? Mula sa kanyang pinakatapat na aso na inagaw ko mula sa kanyang kamay. Ibibigay ko sa iyo ang aklat na ito. Ibinibigay mo sa akin, General. Ito ang makakapag-alis ng iyong pagkakasala. Isang kayamanang walang katumbas. Ikaw ay nag-iisa sa korte. Kailangan mo ang espadang ito at gagamitin ko ang sarili kong espada upang hiwain ang kanyang laman ng paunti-unti. Ito ang tinatawag na koordinasyon sa loob at labas. Si Liu Kei ay pumatay sa aking guro. Pinatay ang mga tapat na opisyal. General, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang aking buhay sa korte. Makikipag-ugnayan ako sa mga taong may malasakit. Ibabalibag ko ang ebidensyang ito sa kanyang mukha. Ginoong Joe, ang Sea Eagle na naglagay ng lason ay nakabawi na. Ngunit sinabi nito sa akin, ang mga mata ng Imperial Tutor ay hindi lang nakatingin sa iyo, kundi pati sa iba pang mga opisyal. Anong ibig mong sabihin? Natuklasan ng gabing paniki na kagabi, nagpatawag si Imperial Tutor Lu ng ilang mamamatay tao, Ginoo. Mag-ingat ka kapag nakikipag-ugnayan sa iyong mga kasamahan. Salamat, Binibini. Sa paalala, sa loob ng 5 araw, magkakaroon ng isang marahas na labanan sa korte. Ang unang lambat ay nailatag na. Kuya Han, may kilos na ang Imperial Tutor. Si Sun Biao ay isang lokal na maliit na tauhan. Anong ginagawa niya sa Imperial Tutor? General, may balita mula kay Sensor Joe. Ang 4 na ginoo na sina Li, Zhang, Zhao at Sun ay nakita na ang matibay na ebidensya. Lahat ay handang pumirma ng kasunduan ng buhay o kamatayan at magsumite ng magkasanib na ulat. Ang pusang ito nagala kagabi sa bahay ni Ginoong San. Narinig ko mismo si Ginoong San ay naghahasa ng kutsilyo habang nagmumura. Lu, dapat mamatay ka. Hindi matatanggap ng langit. Malapit nang maging handa ang pagkakataon. Flying Fox, alamin mo kung saan pumunta si Sun Biao. Bilisan mo. Oh, Kuya Han, nag-report si Black Eagle. Si Sun Biao ay lumabas ng lungsod, patungo sa kanluran. Pumunta sa Iron Blood Villa sa labas ng kanlurang suburb. Sabi ni Black Eagle, ang labas ng villa ay mahigpit na binabantayan at may mga pulutong ng Tibetan Mastiff na nagpapatrol kahit ibon ay hindi makapasok. Si Grand Tutor Lu ay naglagay ng lihim na linya ng pakikipag-ugnayan sa kaaway sa Iron Blood Villa. Hindi ito makatuwiran. Baka, may mga kapatid pa ba akong buhay mula sa Xiao Army? Ginawa niya silang huling alas, Ling-Er. Ngayong gabi, haharapin natin ang mga Mastiff na iyon. Gusto kong makita kung ano ang nasa ilalim ng Iron Blood Villa, kung anong lihim ang nakatago. Talagang walang butas ang depensa. Kung sabi natin pumasok, maaaring gising as. Kuya Han, nakalimutan mo na ba? Ako ang hari ng lahat ng hayop? Ano ang nangyari sa mga hayop na ito? Nakakapanggigil. Wala na ang mga Mastiff at nagising ko rin ang matandang pusa sa ilalim. Hayaan silang magsiyasat. Baka, may mga kapatid pa ba akong buhay mula sa Xiao Army? Kung totoo, kailangan kong iligtas ang aking mga kapatid. Ang galing ng palit langit. Itong si Luhong na maliit na magnanakaw. Inaasahan na niya na ako ay susundan ng bakas hanggang dito. Naghanap siya ng isang bilanggo na kahawig ng katawan. Pinatato ng buhay ang sagisag ng Xiao Army.
gumawa ng bitag para akong mahuli. Inaasahan ni Xiao Han na darating ka, Taksil. Ang kulungang ito na parang bakal na pader. Ito ay espesyal na ginawa ni Grand Tutor para sa iyo. Isang libingan na akma sa iyo. Panaanin niyo siya hanggang maging parang hedgehog. Sa mga lumang bakal na ito, inaakala ninyong mapipigilan ako? Masyadong makatotohanan. Ang tattoo ng lobo sa katawan ng kahalili. Napakahusay ng pagkakatattoo. Kahit sa bahagi ng mata ng lobo, ang nakatagong tinik na kumakatawan sa Long Victory Camp, walang pagkakamali. Noong araw, ang mga matatandang manggagawa na kayang magtattoo ng ganito, ng lihim na disenyo, ay namatay na sa labanan sa Eagle Fall Valley. Sino kaya ang nagtattoo sa kanya? Sa tinta na ginamit sa tattoo, hinaluan ng cold bone herb. Ang amoy ay napaka-espesyal, ngunit masyadong malaki ang kabisera. Maraming tao, maraming ingay. Ang mga amoy ay magkahalo. Kahit ang aking scent cat ay hindi masusundan sa buong lungsod. Ang napakahinang amoy na ito, ang ating bakas sa paghahanap. Naputol. Lalong gusto ni Luhong na itago, lalong nagpapatunay na may mali. Hanggat ang aking mga kapatid sa Xiao ay may isa pang humihinga, kahit maghukay ng 3 talampakan sa lupa, kailangan ko siyang makuha ng buo, huhukayin. Kayong mga hayop sa arena na ito. Biglang nabaliw. Nakagat at nasugatan ang anak ng opisyal ng korte. Ako, bilang opisyal, ay nakatanggap ng reklamo. Pinaghihinalaan ko na gumagamit kayo ng mahika para mag-alaga ng mga halimaw. Sa arena ninyo ay may nakatagong salot. Ang puting tigre na ito ang ebidensya. Subukan mong galawin kahit isang balahibo nila. Ngayon, isasara ko na. Itong lugar na puno ng kasamaan. Lahat ng mababangis na hayop ay papatayin ko sa mismong lansangan upang wala ng problema sa hinaharap. Sinong mangahas gumalaw? Mga sundalo, sila nga ay mga demonyo. Pumunta kayo sa labas at tawagin ang mga mamamayan para makita ng buong lungsod ang tunay na mukha ng pugad ng mga halimaw. Sunugin ang arena. Ang inaalagaan nila ay mga halimaw na nagkakalat ng salot. Gusto nilang saktan ang buong lungsod. Kibain ito. Mahirap kalabanin ang galit ng madla. Kahit gaano pa kagaling ang inyong kasanayan sa pakikipaglaban, mangahas kayong patayin ang mga inosenteng mamamayan. Isuko ninyo ang arena ng maayos. Patayin ninyo lahat ng mga hayop na ito. Kuya Han, para labanan ang mga pakana, kailangan natin ng milagro. Lumabas ang tigre, tumakbo. Tingnan ninyong mabuti. Hindi ito nabaliw at walang salot. Ang mga sugat sa katawan nito ay sadyang ginawa ng isang tao gamit ang pulbos na nakakasira ng buto na ibinuhos sa kanyang mga sugat. Si Lu Chong, ang assistant mayor ng Jingzhou, upang maparatangan mo ang arena, hindi ka nagatubili na lasunin ang mga inosenteng mababangis na hayop at nagsuhol pa ng mga gahaman, sinadyang pukawin ang mga hayop para magmukhang sila ang nanakit. Itinuring mo ang mga mamamayan ng lungsod bilang mga piyesa sa iyong laro. Ano ba talaga ang iyong motibo? Kayo, ginamit ninyo ang salot para dayin kami. Itinuring ninyo ang aming mga buhay na parang laro. Wasakin natin itong tiwaling opisyal. Rebellion, lahat ay nag-aalsa. Mga sundalo, makinig sa utos. Ang babaeng ito at ang mga manggugulo, patayin ninyong lahat. Maghintay kayo, ang palasyo ng Grand Tutor ay hindi kayo patatawarin. Itong si Lu Chong ay isang maliit na hamak. Sa pamamagitan ng mga ganitong pamamaraan ng mga hamak, gusto niyang ibagsak tayo. Hindi tama. Si Lukai ay makapangyarihan sa buong kaharian. Siya ay napakalalim at tusong. Alam niyang ang aking mga braso ay nasa rurok na ng lakas. Hindi siya magpapadala ng isang maliit na pamangkin na walang kwenta na magdadala ng ilang walang silbi upang mamatay. Ang ibig sabihin ni Kuya Han ay gisingin ang ahas sa pamamagitan ng paghampas sa damo o sadyang inaantala ang oras. Ngayon, nagdulot tayo ng malaking kaguluhan. Ang atensyon ng buong kabisera at ang ating focus ay nahila niya sa paligid ng arena. Ang matandang magnanakaw na si Lu ay tiyak na ginagawa sa likuran isang bagay na lubhang mahalaga. Isang bagay na hindi niya maaaring malaman natin. Ang hari ng pusa at ang kanyang pangkat ng mga pusa ay sumunod sa ilog sa ilalim ng lupa. Naghukay ng literal gamit ang kanilang mga kamay hanggang sa pundasyon ng Iron Blood Villa.
Iyon ang lansihin ni Grand Tutor Lu upang tuluyan kang sumuko at mawalan ng pag-asa. Isang lason na plano upang ihinto mo ang paghahanap ng saksi. At ang tunay na Hiyong? Nasaan siya? Ang tunay na Hiyong, ang pangalawang general ng Changsheng Camp, ay ikinulong niya sa ilalim mismo ng bilangguan ng tubig sa isang lihim na selda na gawa sa 10 toneladang bakal, isang nakatagong piitan. Ipinadala niya ang kanyang pinakamahusay na mga blood drop na assassin, ang unit ng pagpatay. Pagkatapos ay hinulma nila ng buhay si Hiyong sa isang ganap na selyadong armored prison van at naghahanda upang ilipat siya sa gabi palabas ng lungsod upang ilubog siya sa ilog. Matandang magnanakaw na si Lu. Upang itago ang katotohanan noong nakaraang taon, nagplano ka ng lahat ng uri ng tusong pakana. Po Jun, Fei Hu, agad na tipunin ang pinakamahusay na mga kapatid at ihanda ang pinakamabilis na kabayo. Ngayong gabi, gagawin kong ang mga blood drop na ito ay ganap na malipol. Mas mabilis pa. Kung itatapon lang natin ang taong ito sa ilog, ang pangunahing alalahanin ng Grand Tutor ay tuluyang mawawala. Atake! Bumuo ng formasyon. Ang taong ito sa loob ng kulungan. Ako si Xiao Han, ang magprotekta sa kanya. Sino ang hahadlang sa akin? Siya lang mag-isa. Pumutok ng mga lason na palaso. Patayin siya. Siraan! Sira! Mga mahihinang munting sinta. Buhay na kulungang patay. Dakilang general, kayo talaga. Ako si Hiyong, iyong general. Sa lugar na ito na walang liwanag. Naghintay ako sa inyo ng 3 taon. Buhay ka, ayos na. Kapatid, pumunta ako para iuwi ka. May ambus. Utos ng Grand Tutor. Walang maiiwan na buhay. Patayin. Hinahanap mo ang kamatayan. General, mag-ingat. Hiyong. Ling Er, umatras. Hanapin. Si Dr. Sun. Dr. Sun, lumabas at iligtas mo kami. Ang mga ordinaryong damo ay hindi kayang supilin ang masamang lason na ito. Kailangan nating gamitin ang lason laban sa lason. Gamitin ito. Ito ay mula sa mga natitirang dahon ng siyam na ikot na apoy na lotus na pinakain sa mutated na red flame bug. Ito ay natural na kayang lamunin ang lahat ng lason sa mundo. Ako. General, ayos lang ako. Ayos ka lang. Ang kapatid ko, si Xiao Han, kahit ang hari ng impyerno, ay hindi mangahas na kumuha ng tao sa ilalim ng aking espada. Nakaligtas ang buhay, General Xiao. Ang inyong pangalawang general ay talagang isang lalaking bakal, matigas ang buto. Kung ibang tao na nagtiis ng 3 taon ng hindi makataong pagpapahirap at ngayon ay nalason ng ganitong nakamamatay na lason, siguradong patay na sa daan. Ang makaligtas ay isang himala. General, pasensya na po. Noong nahuli ako ni Lu, binanta niya ang pamilya ko at sinabi sa akin na kung magpapanggap akong sumama sa kanya, maililigtas ko ang mga natitirang kapatid sa Changsheng Camp. Wala akong pagpipilian noon. Ginamit niya ako, kaya ko isinulat ang pekeng liham na iyon. Ako ang may sala sa pamilya Xiao. Hindi mo kasalanan iyon. Si Grand Tutor Lu ay mapanlin lang. Ginawa mo iyon para protektahan ang mga kapatid. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay buhay ka. Basta't buhay ka, maaari mong hugasan ang kahihiyan ng 3 taon na ito. General, hindi tayo dapat tumuon lamang sa mga nakaraang kaso. Noong 3 taon akong nakakulong sa bilangguan ng tubig ni Lu, narinig ko ang kanilang malaking lihim na plano. Anong plano? Hindi lang siya isang tiwaling opisyal na nagnakaw ng sweldo ng sundalo. Gamit ang ninakaw na pera, nagpatago siya ng 50,000 pribadong sundalo. Nakatago sila sa kabundukan sa labas ng kabisera. Malaki ang susunod niyang gagawin.
Alam niyang buhay pa kayo, General. Alam din niya na sa korte, may nag-iimbestiga sa kanya. Hindi siya magpapahuli, gagamitin niya ang Royal Spring Hunt sa mga susunod na araw. Upang direktang mag-alsa at patayin ang emperador, siya mismo ang uupo sa trono. Ano? Nais niyang magrebelde. Ang laki ng ambisyon. Kung magtagumpay siya sa pagpatay sa emperador, ang bakal na ebidensya natin ay magiging walang silbi. Ang pamilya Xiao ay mananatiling rebelde. Walang oras na sayangin. Kailangan nating mauna kay Grand Tutor Lu bago niya simulan ang kudeta. Pilit nating papasukin ang hunting ground. Diretsong harapin ang emperador. Sa harap ng libu-libong hukbo, aalisin natin ang maskara ng matandang tusong iyon. Guro, narinig ng emperador ang tungkol sa arena ng Anhe, ang mahiwagang hayop, ay sobrang maunawain. Ngayong araw, naglabas ng espesyal na utos na pumunta ako sa arena para pumili ng isang Shimo Blood Leopard na dadalhin sa palasyo upang dagdagan ang koleksyon ng Imperial Zoo. Anhe Arena ng mga hayop iyan, si Xiao Han, ang teritoryo ng Munting Sinta. Gusto niyang gamitin ang oportunidad na mag-alay ng leopardo para makapasok sa palasyo at makita ang emperador. Kung gayon, sasabihin ko ito sa emperador na ang arena ng mga hayop ay walang kabuluhan. Hindi na kailangan doon sayang ang oras. Hindi. Dahil gusto nilang pumasok sa palasyo. Ipapadala ko sila sa kamatayan. Dalhin mo itong bag ng Kwangdian powder. Ibigay sa leopardo na iyon. Kapag nagalit ang leopardo habang pinipili kumagat ng ilang Imperial Gold Army soldiers, magagawa ko na gamit ang kasalanan ng sinadyang pananakit sa imperial na envoy, diretso akong mag-utos ng tropa na wasakin ang arena ng mga hayop. Dumating ang utos ng emperador. Sa utos ng langit, espesyal na pumili ng Shimo Blood Leopard na dadalhin sa palasyo, tagapamahala ng arena ng mga hayop. Bakit hindi mo pa inilabas ang mabangis na hayop? Dahil gusto ng eunuko na makita, sige. Tingnan mo, buksan ang kulungan. Nabaliw. Nabaliw ang leopardo na ito. Mabilis. Harangan ninyo ito para sa akin. Ayos na. Na-stimulate lang siya. Gonggong, ang patakaran ng Anhe, ang maamong hayop, hindi mag-aalboroto, nang walang dahilan, pinagkasundo siya. Sinabi sa akin ng Blood Leopard, may gumamit ng ipit na pamamaraan ng pagkalat ng laso ng isang uri ng pulbos na magpabaliktad ng daloy ng dugo, pabilis ang pagkabaliw humihip sa ilong nito, at ang taong iyon kanina ay nakatayo sa likuran. Mo! Gonggong! Babaeng mangkukulam, puro kasinungalingan. Tingnan mo ito. Ito ang ipinagbabawal na gamot ng desyerto kanluran. Ito ay mula sa tahanan ni Dakilang Guro Lu Lihim na sinanay ng mga mandirigma. Ah, ikaw, Dakilang Guro Lu. Para lubusang lipulin ang Anhe Coliseum, pati ang buhay ko ay isinama sa plano. Kung gagawin mo ang una, huwag mong sisihin. Kung gagawin ko ang ika-15. Mabuti, napakabuti, dahil gumaling na ang leopardo. Ang iyong kahanga-hangang kakayahan sa paghawak ng hayop. Ngayon ay lubos kong nakita. Ang emperador ay nag-aalala sa palasyo. Pakisama ang leopardo at sumama sa akin upang magharap sa emperador. Ako ang punong tagapagbantay ng Coliseum. Ang Blood Leopard na ito ay mabangis. Ang palasyo ay isang mahalagang lugar. Kailangan kong sumama upang protektahan. Ati, kung sakali. Siyempre naman. 2 panauhin, sumakay na kayo. Patungo sa palasyo. Sigurong Lu ay nasa pintuan ng lungsod, puno ng mga espiya. Fei Hu. Sa arena ng mga hayop, nakaayos na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, General. Inalis ko na ang mga manggugulo. Lihim kong inayos ang mga espiya. Pahayag sa publiko na may sakit ang mababangis na hayop. Magpapahinga ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, walang sino man ang manggugulo. Kuya Han, mula nang lumabas tayo sa eskinita, may hindi bababa sa 3 grupo ng tao na nagmamasid. Sigurong Lu ay naghahanap ng butas ko. Talagang pinaghirapan niya ito. Papasok ako sa palasyo at itago muna ang aking pagkatao. Pagkatapos, ay bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakatakas.
Ano ang layunin mo? Ito ang pasaporte ng arena ng hayop. Ang leopardo na ito ay inihahandog para sa pambihirang bagay ng kanyang kamahalan. Bakit ang mga daan ng kabisera ay kailangan pang personal na suriin ng opisyal na ito? Daan na. Kuya Han, pumasok na tayo. Ito ang pugad ni Gurong Lu. Bawat hakbang na gagawin natin ay parang pagtapak sa talim ng kutsilyo. Kapag nakapasok na tayo sa pintuan ng palasyo na ito, ang buhay ni Gurong Lu ay akin ang kukunin. Sige, ang arena ng halimaw sa ilalim ng lupa. Tunay na hindi peke ang pangalan. Itong dugong leopardo ng kanluraning disyerto ay isang mabangis na nilalang. Sa harap ng diyosa ay naging napakaamo. Ito ay isang biyaya para sa ating dakilang liang. Ang lahat ng bagay ay may espiritu. Kung magiging tapat tayo, ang mababangis na hayop ay maaaring maging kaibigan. Hindi ito mahika. Kamahalan, may sasabihin ang inyong lingkod. Hindi ko alam kung nararapat bang sabihin. Sa aking palagay, ito ay isang simpleng trick lamang ng mga tao. Marahil ay pinaamo gamit ang mga halamang gamot. Ang ganitong leopardo ay hindi karapat-dapat na tawagin. Magandang tanda ng Maharlikang Zoo. Ano ang ibig mong sabihin, Guro? Ibig mong sabihin, sa tingin mo dinadaya ako ng diwata? Hindi ko kayang dayain ang kamahalan. Ilang araw ang nakalipas. Nakakuha ako ng isang mutadong pulang leopardo. Napakalaki ng katawan, mailap at mabangis. Hindi ito mapalapit ng kahit sino. Dahil ang diwata raw ay nakakaintindi ng lahat ng hayop. Iminumungkahi ko. Papaglabanin natin ang 2 pulang leopardo sa harap ng kamahalan. Kung manalo ang leopardo ng diwata, o kaya ay mapaamo ng diwata, ang aking mutadong snow leopard. Iyon ang tunay na mahika at paniniwalaan ng lahat. Ano sa palagay ng kamahalan? Ilang araw ang nakalipas. Nakakita rin ako ng isa. Mas malaki ang katawan. Isang mutadong pulang leopardo. Dahil ang diwata raw ay nakakaintindi ng lahat ng hayop. Iminumungkahi ko. Papaglabanin natin ang 2 pulang leopardo sa harap ng kamahalan. Kung manalo ang leopardo ng diwata o mapaamo ng diwata, ang aking mabangis na hayop, iyon ang tunay na diwata. Kapag naglaban ng mababangis na hayop, tiyak may masasaktan o mamamatay. Sila ay mga nilalang din. Kamahalan, hindi ko kayang panoorin silang nagpapatayan. Hindi makayanan? Sa tingin ko, natatakot ka na. Mabuking ang iyong panloloko at magalit ang kamahalan. Dito, dalhin ninyo ang aking mutadong pulang leopardo. Ilabas. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na hari ng lahat ng hayop. Nababaliw na ba kayo? Protektahan ang emperador. Ito ay balak na patayin ang emperador. Protektahan ang kamahalan. Dali. Lakas ng loob. Kuya Han, huwag patayin lahat. Mga hayop, sundin ninyo ako. Sumuko na kayo. Kamahalan. Kamahalan, okay lang ba kayo? Hindi ko alam na magiging ganito. Gusto ko lang pasayahin ang kamahalan. Kamahalan. Hindi makatuwiran. Nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng emperador ngayon, puno ng panganib. Muntik nang mawalan ng buhay ang iyong emperador. Lahat ng ito ay dahil sa padalos-dalos na mungkahi ng Grand Tutor na magkaroon ng laban ng mga hayop nagmatigas siya. Isinasaalang-alang na pagsilbihan mo ako. Nang maraming taon walang malaking kasalanan. Ngayon, magiging banayad ang parusa. Suspindihin ang sweldo sa loob ng 3 buwan. 1 buwan na nakakulong sa bahay upang magnilay. Sa panahong iyon, hindi ka maaaring umalis kahit isang hakbang mula sa iyong tirahan. Kung lalabag ka, tutukan ng mabigat na parusa. Nagpapasalamat ang matandang lingkod sa banayad na parusa ng mahal na emperador. Patahimikin ang iyong galit, mahal na emperador. May isang salita, ang lingkod nangangahas na magpayo. Ang pangyayari ngayon ay hindi aksidente. Ang padalos-dalos na mungkahi ng Grand Tutor na magkaroon ng laban ng mga hayop at ang itim na leopardo ay nawalan ng kontrol ay hindi aksidente. Ang kanyang mga aksyon ay muntik nang maging sanhi ng isang malaking krimen ng pagpatay sa emperador at yanig ang pundasyon ng kaharian. Ngayon, parusahan lamang ng suspensyon ng sweldo at pagkakulong sa bahay.
Ang ganitong banayad na parusa ay mahirap tanggapin ng lahat at hindi sapat upang parusahan ng Grand Tutor. Higit pa, mahirap pigilan sa hinaharap na may mangahas na saktan ang mahal na emperador sa ilalim ng dahilan. Mangyaring isaalang-alang ng mabuti ng mahal na emperador at magpasya muli upang maibalik ang kaayusan ng korte. Mahal na emperador, ang tagapagbantay na si Xiao ay tapat. Ang kanyang mga sinabi ay tungkol sa pag-aalala sa mga gawain ng estado. Hindi sinadyang lapastanganin ang iyong banal na kapangyarihan. Mangyaring pag-isipan ito ng mabuti, mahal na emperador. Mahal na emperador, alam ng matandang lingkod ang kanyang kasalanan. Ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw, talagang kakulangan ng pag-iisip ng matandang lingkod. Kusang tumanggap ng parusa, walang kahit isang salita ng reklamo. Mangyaring tingnan ito ng maigi, mahal na emperador. Huwag maniwala sa mga maling salita ng iba. Lapastangan, sino ka na nangahas magsalita at hindi alam dito? Gusto mo bang turuan ako kung paano pamahalaan ang aking mga ministro? Huwag magalit mahal na emperador. Ang isang karaniwang tao ay may malaking sama ng loob na isasabi. Walang kahihiyang tao. Sa harap ng banal na presensya, paano hahayaan ang isang mababang tagapagbantay na tulad mo sumigaw at magingay? Imperial Guard, ang taong ito ay tiyak na isang mamamatay tao, balak saktan ang mahal na emperador, dakpin ninyo siya. Para sa akin, patayin siya kaagad. Dakpin siya. Maghanap ng kamatayan. Sino ka ba talaga at nangahas na lumaban sa harap ng emperador? Wala kang takot sa batas? Xiao Han? Ang aking dakilang general na tagapagtanggol ng bansa? Buhay ka pa pala? Ang nagkasalang lingkod, si Xiao Han ng Hukbong Xiao, ay nagpupugay sa emperador. Mula sa lambak ng bumagsak na agila, umakyat ako pabalik sa kabisera sa gitna ng patay at dugo. Itinayong muli ang aking mga braso para lamang humingi sa emperador na ibalik ang aking Hukbong Xiao ng 30,000 tapat na kaluluwa na may malaking kawalan ng katarungan. Kasinungalingan, emperador. Noong araw, si Xiao Han ay nagtaksil sa bansa. Ang ebidensya ay malinaw. Ito ay hatol na ginawa mismo ng dating emperador. Emperador, ngayon ay nagtatago siya ng kanyang tunay na pangalan at pumasok sa palasyo. Malinaw na layunin niya ay patayin kayo. Xiao Han, ang sulat ng pagtataksil mo noon ay may tatak ng iyong Hukbong Xiao. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Taksil! Ang tunay na nagtaksil at nagbenta ng bansa, lumulunok ng pondo ng hukbo at sinadyang putulin ang aming supply ng pagkain ng Changshen Camp. Ito mismo ang makapangyarihang kasalukuyang dakilang guro, si Lu Hong. Ha? Ito. Paninirang puri. Dalhin ang saksi! Heyong, paano siya nailigtas? Ang mga gwardiya ng Tiexue Yuan ay walang ginagawa? Emperador, ang nagkasalang general. Si Hiyong, pangalawang general ng Changshen Camp, ay umuyuko sa emperador. Ikaw ba ang nawawala noon, pangalawang general ng Changshen Camp? Saan ka noong 3 taon? Nitong 3 taon. Ako ay palaging ikinulong ni dakilang Guro Lu sa bilya ng Tiexue Yuan sa kanlurang labas, sa loob ng bilangguan ng tubig, mas masahol pa sa kamatayan. Baliw! Ikaw, baliw! Hindi kita kilala. Emperador, noong gabi bago ang ekspedisyon, ang taksil na si Lu ay ginamit ang aking pamilya bilang panakot. Pinilit niya akong tularan ang sulat kamay ni General Xiao at huwad ang liham ng pagtataksil. Ang lason kay General Xiao. Siya rin ang nagpahuli nito. Ang 30,000 kabataan ng Hukbong Xiao ay hindi namatay sa mga espada ng kaaway, kundi sa mga pakana ng masamang ito na taksil. Emperador, bukod sa saksi, mayroon din akong mga lihim na talaan ni dakilang Guro Lu ng pagnanakaw niya sa pondo ng hukbo sa nakaraang 3 taon at paghahati-hati ng samsam sa mga general ng kaaway na siyang lihim na aklat ng talaan. Bawat tala dito ay may selyo ng bahay ni dakilang Guro Lu. Pakitingnan po ng emperador. Lu Hong? Itim sa puti, kitang-kita ang pirma. Narito ang ebidensya at saksi. Ano pa ang masasabi mo? Kumakain ka ng sweldo ng dakilang liang, pero naglakas loob kang magtaksil. Pinahamak mo ang 30,000 kong sundalo. Kamahalan, inosente ako. Tapat ako sa dakilang liang. Ito ay paninirang puri lamang. Niloko lang ako. Kamahalan, pakitingnan ninyo. Ang pirma sa account book.
Tiyak na may gumamit nito noong ako'y matanda na at hindi na malinaw ang isip. Palihim na ginamit, matanda na ako, ang lahat ng bagay sa bahay ay ipinagkatiwala ko sa pinuno ng mga anino. Si Lufu ang namamahala. Tiyak na ang aliping ito dahil sa ginto ng kalaban. Palihim na nagbenta ng mga lihim ng militar at kinupit ang sweldo ng mga sundalo, ikinulong si General Heyong. Wala akong alam. Mahal ko, ang iyong pagsakripisyo ng kabayo para iligtas ang hari, ang pagtulak sa masamang aso para sisihin, ay napakagaling mong gawin, ngunit minamaliit mo ang asong inaalagaan mo. Mabuti, ninakaw ng alipin ikaw, isang dakilang liyang Grand Tutor, pangalawa lamang sa akin, nasa ibabaw ng lahat. Ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo kayang bantayan ang iyong sariling ari-arian at ang mga transaksyong ginto. Iniisip mo ba na bata ako? Hindi ko napigilan ang aking mga tauhan. Hindi ko pinamahalaan ng maayos ang bahay. Kamatayan ang dapat. Ngunit ang pagtataksil, ang kasalanang dapat puksain ang buong angkan. Kahit bigyan mo ako ng 10 beses na tapang, hindi ko magagawa. Dumating kayo. Ihatid ang aking lihim na utos palibutan agad ang bahay ng Grand Tutor. Dito sa hardin ng palasyo, ako mismo ang magbabalat sa kanya. Lufu, sabi ng Grand Tutor, ginamit mo ang kanyang pirma, ninakaw ang sweldo ng mga sundalo, at nakipagsabwatan sa kalaban. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Grand Tutor, ikaw? Itutulak mo ba lahat ng kasalanan? Sa alipin? Kamahalan? Ang pagtataksil. Lahat ay plano ng mahal ko. Pinilit niya si Hiyong na pekein ang mga sulat ni General Xiao. At sa labas ng lungsod, sa bundok Qinglong, nagtago siya ng 32 mabibigat na armor. Palihim na nag-alaga ng 50,000 mandirigmang handang mamatay. Matagal na niyang gusto mag-alsa. Grand Tutor Liu, naglakas loob kang gumawa ng mabibigat na armor. Balak mong agawin ang trono. Dumating kayo. Itong taksil na ito. Hulihin siya. Hatulan ng lingchi. Lipulin ang kanyang buong angkan. Ha, lilingchihin ninyo ako? Kamahalan, nakaupo ka ba sa trono ng napakatagal kahit ang palasyong ito ay hindi mo na alam kung kanino? Puro kalokohan. Labis na kawalang galang. Nababaliw ka ba? Dahil ang aliping ito ay ibinunyag lahat, si Xiao Han na munting sinta ay pinilit akong walang nang matakbuhan. Kung gayon, ang kaharian ng dalyang ngayon ay dapat nang magpalit ng may-ari. Hahaha. Kayo? Naglakas loob kayong mag-alsa? Ikaw? Nakapasok ka sa palasyo sa ganitong kalawakan. Batang emperador, basta't ngayon ay mapahamak ka sa bibig ng mabangis na leopardo, ako ay maaari nang Umakyat sa trono ng walang hadlang. dahil hindi ka nito napatay. Kaya ang aking mga tauhan na lang ang kikilos ng personal. Mga Shwedizi, makinig. Patayin ang emperador. Putulin si Xiao Han. Ang sino mang makakuha ng kanilang ulo ngayon, pagkatapos kong maging hari, gagawin ko siyang isang marquis. Patayin! Sa inyong mga walang kwentang tao, gusto ninyong galawin ang aking pinoprotektahan? Hindi siya tao, siya ay halimaw. Hindi siya tao, siya ay halimaw. Punitin sila! Ang mga rebelde ay napatay na. Ang utang na dugo ng hukbong Xiao, ngayon ako mismo ang kukuha. Xiao Han, kahit gaano ka kagaling sa martial arts, ano naman, ako ay nasa labas ng lungsod. Ang 50,000 ng bundok Qinglong na hukbong Huben ay pumasok sa panloob na lungsod. Ang palasyong ito ay napalibutan na ng hindi makatakas. Kayong lahat ngayon ay dapat sumama sa akin sa kamatayan. Tapos na. Ang aking dalyang, masisira ba sa isang iglap? Ha. Wasakin ang gate ng palasyo. Utos ng Taishi. Ang unang makapasok ay magiging isang marquis. Ang hukbong Xiao ay narito.
Sino ang mga has na guluhin ng kamahalan? Ang 50,000 rebelde na huben sa labas ay napasuko na lahat, sumuko at ibigay ang armas. Paano haharapin ang mga rebelde? Mangyaring magpasya, kamahalan. Mabuti, mabuti, mabuti. Pagpalain ng langit ang dalyang. Ipadala ang aking utos. Ang mga pangunahing rebelde ay patayin sa lugar. Ang mga sumunod lang, ipadala sa malayong hangganan upang maglingkod sa hukbo, hindi na muling gagamitin. Ang kaharian ng dalyang ay nailigtas. Xiao Han, pakinggan mo ang utos. 3 taon na ang nakalipas, ang labanan sa Luoying Valley ay ang taksil na si Lu Hong na naglalayong agawin ng trono. Sadyang pinutol ang supply ng pagkain at pinaratangan ang mga tapat na general. Ngayon, ang katotohanan ay lumabas. Ako, ang emperador, ay nagpapahayag sa lahat. Ganap na lilinisin ang hukbong Xiao ng paratang ng pagtataksil at paghihimagsik. Isang matinding kawalan ng katarungan. Ipagkakaloob ang parangal sa 30,000 mga sundalong namatay sa Luoying Valley bilang matatapang at magigiting na martir. Muli itatayo ang kanilang mga libingan at isasama sila sa templo ng mga ninuno at tatanggap ng walang hanggang alay mula sa ating dakilang liang. Ako, ang iyong lingkod, para sa 30,000 kaluluwa ng hukbong Xiao na hindi mapayapa. Nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng emperador, mga kapatid. Ang inyong mga hinaing, sa wakas ay nabigyan ng hustisya ngayon. General Xiao, ikaw ay nagdusa ng matinding kawalan ng katarungan, ngunit nanatili kang tapat sa bayan, at sa pagkakataong ito, nagligtas ka sa sitwasyon. Ako, ang emperador, ay agad na ibabalik sa iyo ang titulong tagapagtanggol na Diyos ng digmaan ng dakilang liang at posisyon bilang puno ng hukbong Xiao, gagawad ng 100,000 piraso ng ginto at 1,000 ektarya ng matabang lupa, espesyal na gagawad ng damit na may ahas, dragon robe, tanggapin ang utos at magpasalamat, banal na dalagang Lingxi. Bagamat ikaw ay isang babae mula sa labas ng lipunan, hindi lamang ikaw ay dalubhasa sa medisina, ngunit sa pagkakataong ito, nag-utos ka ng libu-libong hayop upang itaboy ang kaaway. At nagawa mo ang isang di mabilang na tagumpay. Narinig ko na ikaw at si General Xiao ay magkasama sa hirap at ginhawa, magkaibigang handang mamatay para sa isa't isa. Ngayon, gagawin kitang anak na ampon. Espesyal na itatalaga kita bilang prinsesa ng tagapagtanggol ng bayan. Gagawad ng isang palasyo ng prinsesa sa pinakamasayang bahagi ng kabisera at bigyan ng kita mula sa 10,000 sambahayan. Ang kaharian ng dakilang liang ay laging aalalahanin ang inyong dalawa para sa inyong pagtatanggol sa bansa. Ang emperador ay matalino at makatarungan. Ang Diyos ng digmaan ay makapangyarihan. Mabuhay ang prinsesa. Ako, isang karaniwang babae. Nagpapasalamat sa dakilang biyaya ng emperador. Sa utos ng emperador, sasalakayin ng bahay. Ang taksil na si Lu ay nagrebelde, walang kapatawaran ang kanyang kasalanan. Ang buong sambahayan ng punong ministro, walang matitira, lahat ay arestuhin. Maawa ka, General. Ang kalabang bansa, nagre-recruit ng sundalo, malaking gantimpala. Hindi ako pinapabuhay ng dakilang liang, kaya hahanapin ko ang magbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay. Xiao Han, wala kayong iniwan para sa akin, kaya gagamitin ko ang kaharian ng dakilang liang para sa aking sarili, sa natitira kong buhay, karangyaan at kayamanan. Sino ka? Ikaw ba ay especially iyan ang kalaban? Sa tingin ko, patayin na lang siya. Hindi. Sumasama ako sa inyo. Mayroon akong tungkol sa dakilang liang, isang lihim na balita militar. Isang pulubing mabaho ang buong katawan, ay may lakas ng loob na magsabing mayroon siyang lihim na balita militar, kaladkarin siya at patayin, ipakain sa aso. Alam ko ang depensa ng dakilang liang, kung saan pinakamahina ang tropa. At alam ko ang isang direktang daan, isang inabandunang daan sa bundok patungo sa puso ng dakilang liang. Walang bantay. Magsalita ka. Kung totoo ang sinasabi mo, bibigyan kita ng karne. Kung maglakas loob kang magsinungaling, kahit isang salita, babalatan ko ang balat mo. Opo, talagang hindi ako maglalakas loob na dayain kayo. Tingnan ninyo, General. Sa silangang bahagi ng lambak ng bumabagsak na agila, ang pasilyo na ito ay mukhang matibay, ngunit ang namumuno ay isang duwag na walang kwenta. At dito, sa likod ng bundok ng bumabagsak na buwan ay may daan.
Diretso sa kampo ng mga panustos ng dakilang liang. Mabuti. Tinutulungan ako ng langit. May nagawa kang mabuti sa pagbigay ng mapa. Mula ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng general na ito bilang tagapayo ng militar sa kampo. Kapag nasakop na natin ang dakilang liang, ginto, pilak, kayamanan at karangyaan, hindi mawawala ang iyo. Maraming salamat, General. Handa akong para sa General. Gawin ang lahat. Kahit mamatay, gagawin ko. Xiao Han, hintayin mo ako. Ikaw ang nagpaplano. Ang daan para sa aking mga sundalo ay laging pinakaligtas. General, Prinsesa, may malaking problema. Mula sa hilagang hangganan, apurahang mensahe. Ano ang nangyari? Biglang naglunsad ng malawakang opensiba ang kalaban sa Hilaga Dumiretso, ang kanilang mga kabalyero. Nilusob na nila ang 3 mahahalagang bayan ng ating dakilang liang. Imposible. Ang kalaban ay kagagaling lang sa internal na gulo. Sigurado ako na hindi sila magtatangka sa hangganan ng hindi bababa sa 3 taon. Paano nila magagawa nang walang ingay na lusutan ng aking Longsheng Camp na harapang depensa? Sila. Ang kanilang dinadaanan ay ang likurang bahagi ng bundok ng bumagsak na buwan, isang abandonadong daan. Ang lihim na daang iyon sa bundok. Alam lamang ito ng mga pinagkakatiwalaan ng dating Grand Tutor Lu. Ang mas nakakatakot, ang hukbo ng kalaban sa ating mga tagapagtanggol ay alam na alam ang mahihinang punto. Kung saan mahina ang ating depensa, doon nila sasalakayin ng todo, para bang, at may nagbigay sa kanila ng detalyadong mapa ng ating depensa. May espiya sa loob. Kuya Han, ang kapayapaan ng dakilang liang ay ipinaglaban natin ng napakahirap. Hindi dapat ito sirain ng mga taong ito. Pupunta ka sa Hilaga, tama ba? Bumalik ang Diyos ng digmaan. Ang kaguluhan sa Hilaga. Kailangan kong personal na pumunta at ayusin ito. Sasama ako sa iyo. Ang aking hukbo ng mga hayop ay hindi lang sa kabisera makakapunit ng mga rebelde. Sa malalim na kagubatan ng Hilaga, kaya rin nilang yurakan ang taliban ng kalaban. Feihu, pumunta ka agad at alamin ang talaan ng mga bilanggo ng Tianlao at Tixue Yuan. Tignan mo kung noong gabing bumagsak si Grand Tutor Lu at kinumpiska ang kanyang ari-arian, sino ang nakatakas sa gitna ng kaguluhan. Kahit hukayin ko ang buong kabisera, kailangan kong mahanap itong traidor na kumakain sa loob at labas. Ling, mukhang sa mga susunod na araw wala nang pahinga. Walang problema. Lalaban ako kasama mo. Mabilis ang ulat mula sa hilagang hangganan. Ang hukbo ng hilaga ay papalapit na, diretso nang umaatake sa kuta. May mali. Ho Jun, tingnan mo ang likuran ng kalaban. General, ang unang hanay ng kalaban ay mabangis. Ito ay malinaw na isang malakas na pag-atake. Ang pormasyong arrowhead ay para sa pagsalakay. Ang likurang hukbo ay dapat may malaking alikabok na kasama para palakasin ang kanilang presensya. Pero tingnan mo ang kanilang likuran. Ang alikabok ay nananatili, hindi kumakalat. Malinaw na sila ay nakatayo lang. Mabigat sa harap, magaan sa likod. Ito ay isang walang laman na shell. Han, ang Snow Eagle ay nasa langit, daang milya ang layo. Nakakita ng abnormalidad. Kahit maingay ang harapan ng kalaban, ang totoo sa kanilang likuran ay maraming mabibigat na armor at supply, ay nagtatago sa alikabok tahimik na lumiliko patungo sa Hilaga. Magandang taktika ng panlilin lang. Si Sun Biao ay sinasadya tayong pigilan. Iwan tayo sa Yanmen Pass. Tagapayo Son, ang mapanganib na daang ito, kahit ang mga mangangaso ay hindi naglalakas loob. Paano kung may mga ambas ng daliang sa unahan? Tambangan? Noong araw, sa bahay ng Grand Tutor noong ako ay alila, para mabuhay, ang bawat itinapon na mapa ng hilagang hangganan ay nakatatak sa aking isip. Akala nila ako marunong lang manloob at magnakaw. Ngayong gabi ay dadaan ako sa butas na ito ng aso. Kakagatin ng malakas at puputulin ang lalamunan ng kanyang hukbong Xiao. Patayin!
General, si Ye Bulao ay nagbalik ng mabilisang ulat. Ang harapang kampo ng kalaban ay pawang walang laman na tolda. Walang laman na tolda. Maliban sa ilang libong matatanda, mahihina at may sakit na tumatakbo pabalik-balik, nagpapanggap na malakas. Ang kanilang pangunahing hukbo, 3 oras na ang nakaraan, ay nawala na. 3 oras. Luoyan Ridge, Dingyuan City. Ang Dingyuan ay ang aming hilagang hangganan ng supply ng 200,000 hukbo sentro ng transshipment. Ipadala ang aking utos. Lahat ay magaan na kabalyero. Agad na tumulong sa Dingyuan. Siya. Ha, Xiao Han, sorpresa. Ako ito buhay pa ng buo. Ngayon, espesyal akong pumunta para kunin ang iyong buhay. Kayo na dalawa mga mayabang na cute, hindi ninyo akalain sa inyong mga panaginip na darating ang araw na ito. Noong una, itinuring ninyo akong isang asong patay tinapakan sa putik. Ngayon, ako ang komandante strategist ng 200,000 hukbo. Kung marunong kayo, isuko ang lungsod ngayon. Kaya ko pa kayong iwan, isang buong bangkay. Sun Biao, akala mo nagtatago ka sa loob ng 200,000 baluti mapoprotektahan ng iyong buhay? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng personal. Ang kapalaran ng pagtataksil sa Daliang ay kainin ng libu-libong hayop ang iyong buto, walang matitira sa iyong bangkay. Kuya Han, tama ang hinala ni Fei Humei, espiya nga sa kalaban. Nakita mismo ni Shueying na nagdala sa kalaban, ipinagkanulo ang ating Daliang ang tao sa lihim na depensa. Sino? Si Sun Biao, ang itinapon ni Tai Silu, nakakulong sa Tiek Sue Biayuan, ang bastos sa isolation cell. Tumakas siya sa gulo ng paghahalukok para sa kayamanan at karangalan. Ibinigay ang kaharian ng Daliang ipinagbili sa kalaban. Bukas ang pinto, talagang tulong ng langit ito. Mga kapatid, patayin sila. Kunin ang mga bodega ng butil ng Daliang para maubusan sila ng pagkain at mamatay sa gutom sa ilang na ito. Xiao Han, hindi ka ba Diyos ng digmaan? Hindi ka ba tagapagtanggol ng bansa? Wala na ang iyong mga supply. Hahaha, tingnan ko kung paano mabubuhay ang iyong 200,000 hukbo. Sa susunod na 2 linggo, mananatili ako sa Dingyuan at hihintayin kang mamatay sa gutom. Hahaha. General, lahat ng bodega ng butil sa Dingyuan ay sinunog na ni Sun Biao. Ang reserbang pagkain ng mga mamamayan ay nakuha o nasira rin. Ang kalaban sa labas ng Dingyuan ay pinutol ang pinagkukunan ng tubig. Ngayon, ang mga mamamayan sa lungsod ay umiinom na ng maputik na tubig. Gusto ni Sun Biao na patayin ang aking 200,000 hukbo sa gutom at isama pa ang 100,000 mamamayan ng Dingyuan na maging sakripisyo. Oh, isang mangkukulam na dumating mismo. Pumutok ng mga palaso. Gawin siyang parang parkupino. Lahat ng hayop, makinig! Sa pangalan ng maharlikang lahi, ang mga espiritu ng lupa ay nagtitipon dito. Hindi, imposible ito. Ito ay tiyak na salamangka. Ang babaeng ito, ano ba talaga siya? Sun Biao, lumalaban ka sa langit, pumapatay ng mga nilalang. Ngayon ang iyong kamatayan.
Hindi. Hindi ito mahika. Siya ay demonyo. Lahat ng mga kabayong pandigma ay nanginginig. Ayaw na nilang sumunod sa utos. Umatras. Mabilis na umatras sa ating kampo sa likuran. Linger, ano pa ba ang itinatago mo? Gaano karaming kapangyarihan? General, nakipaglaban na ako sa halos buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko, na ganito ang pakikipaglaban. Ang buong hukbong iyon ay natalo ng isang grupo ng mababangis na hayop at walang nagawang panlaban. Sun Biao. Dahil gusto mong ituring ang mga tao na parang hayop? Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang maging biktima, ang pakiramdam ng pagiging nakakulong sa hawla. Xiao Han, patayin mo na ako. Kung may tapang ka, patayin mo ako ng harapan. Patayin ka ng harapan? Masyadong madali para sa'yo. Bah! Ipinagbili mo ang bansa para sa sarili mong kapakanan. Sinunog ang mga pagkain at pinutol ang supply ng tubig. Pinahirapan ang mga tao sa Dingyuan City. Ngayon, gagawin ko ang lugar na ito na maging libingan mo. Sun Biao, tingnan mong mabuti. Ang nasa loob na ito ay hindi na ang ating pagkain ng hukbo, kundi ang nagtaksil sa liyang, traitor. Linger, ang labanang ito, ikaw ang tunay na bayani. Basta't maayos ang mga tao, ano ang mga munting paraan? Ngayon, dapat nating ihatid ang mga bihag na ito pabalik sa emperador. Sun Biao, ikaw na traidor. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Mamatay ka na. Kuya Po Jun, alam kong mali ako. Pinilit lang ako. Basta't bigyan mo ako ng bagong buhay, ibibigay ko sa iyo ang mapa ng supply ng pagkain ng kampo ng kaaway. Meron din akong susi ng kabangyaman. Sa digmaan, lahat ng paraan ay pinapayagan. Ikaw na tanga. Kuya Han, si Tio Pojun. Sun Biao, kahit sa dulo ng mundo, gagawin kitang pira-piraso. Bruha, sa tingin mo, ang mga hayop na ito ay makakapigil sa akin? Ako ay isang opisyal ng Liang. Ako ay isang bayani para sa kalaban. Ipinagbili mo ang bansa para sa sarili mong kapakanan. Pinatay mo si Pojun, Sun Biao. Sa iyong paglalakbay, bawat pulgada ng lupa ay nabahiran ng dugo ng ating mga mandirigma ng Liang. Ngayon, dito ang iyong libingan. Xiao Han, ibinigay ko sa iyo ang depensa ng kaaway lahat ng detalye. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako, kaya ko pang ibigay sa iyo ang mas maraming impormasyon tungkol sa kalaban. Sa buong buhay mo, ibinenta mo ang lahat para sa yaman at karangalan. Akala mo ba hindi mangyayari ito? Poyong, nakapaghiganti na ako para sa iyo. Bumalik kayo at sabihin sa inyong hari, ang hukbo ni Xiao ay hindi pumapatay ng mga sumuko. Ngunit kung muli kayong tutuntong sa Daliang-ang, Niebe sa Luoying Valley ay magiging libingan ninyo. Ang kapatid kong si Sun Biao ay pinatay na. Ang ulo ng taksil na iyon ay nakabiting ngayon sa pader ng Dingyuan. Maaari ka nang mamatay ng payapa. General, si Po Hun. Noong siya ay yumao. Hawak-hawak niya ang Tiger Tali noong mga panahong iyon hanggang sa kanyang kamatayan. Naalala kanya ang misyon na ibinigay sa kanya. Hindi niya binigo ang Daliang at hindi rin niya binigo ang sinuman. Poprotektahan niya ang lupaing ito, magpakailanman. Ang paksyon ng angkan ni Lu ay nagdulot ng kapahamakan sa bansa at mamamayan. Lahat ng sangkot kahit anong posisyon ay lilitisin. Ang aking Daliang ay hindi na magtitiis ng ganitong bulok na laman. Linger, ang pangyayari kay Pojun ay nagpaliwanag sa akin ng isang bagay. Ang kapangyarihan ay parang usok. Ang tanging mahalaga ay protektahan ang mga tao sa harap ko at ang lupaing ito. Ang siyang gusto ko.
Ang itsura mo ngayon, kumpara noong panahong ikaw ay Grand General, ay mukhang mas magaan. General, Prinsesa, malayo ang mararating. Talaga bang hindi na kayo babalik? Ang mundo ay payapa na. Hindi na kailangan ng isang Diyos ng digmaan. Ingatan mo ang kuta na ito. Kung balang araw, kailangan talaga ni Dalyang. Tiyak na babalik ako. Feihu, ang mga reseta na ito at ang mga tala sa pag-aalaga ng hayop ay ibibigay ko sa iyo. Kung sa hinaharap ay magkaroon ng tagutom o papalibutan, ng mababangis na hayop ang nayon, sundin ang mga ito upang mapanatiling ligtas ang mga mamamayan. Ang mga araw ngayon ay mas mahusay ba kaysa noong mga panahong iyon? Hindi lang mabuti, kundi payapa rin. Han, tingnan mo. Ang mga bundok at ilog na ito ay magiging ligtas na mula ngayon.